Welcome to Babae, your safe space for real talk on life in your 30s, for work, kids, relationship, at syempre, sarili natin. I am your host, Aliana. And dear, we're just here figuring it out the Yes. same as you, ladies and gents. So we're babae, Yes. and this is our second episode. So our topic is about Ano nagpapasaya sa'yo lately? yun, exactly. So yun, ano nagpapasaya sa ating mga nanay lately? Diba? Or women in our age group. Ako talaga, lately, tulog. If I'm being honest, tulog, maayos at malalim na. Bakit ganun? Pareho tayo. Talagang lahat ng kailangan para makatulog ng mapayapa. Ginawa ko na. The ashwagandha, magnesium, L-theanine combo, tapos ang chamomile tea bago matulog. So, Ano ba? you're finding ways to sleep because you cannot sleep. I cannot REM. Yung deep sleep talaga. Deep sleep. Oo. Okay. Kasi kaya ko naman matulog, pero tulog like babaw Mantika. lang. Tulog mantika, tulog, manok. Ayun. Babaw lang, sobra, tapos Oo. konting kaluskus. Hindi ganun talaga kapag mommy ka. Tapos, it's either infant to toddler stage. Medyo ano ka. Alert. Tapos may work ka pa. Ganun talaga. Pero I realized na growing up, talagang mababaw talaga tulog ko. Ay, talaga? Oo, mababaw talaga ako matulog. Nako. As in. So, yun ang ano mo sa'yo. Yun napapasaya sa'yo lately. Yung nakakatulog talaga ako ng malalim. Kasi ever since I gave birth, siguro masaya na ako sa 4 hours na tulog. Pero ngayon, after hospitalization, tapos na-improve na, tuloy-tuloy na siya. Nakakatulog na ako ng malalim. Talaga? Umepekto na yung mga, like even the actual niresetang gamot before di nag-work, hindi ka ako nakakatulog. Ngayon it's working. So that's a win. Small wins. Small wins, definitely. Yes, that's one. How about you? Actually, habang sinasabi mo, iniisip Ano ka ba nagpapasaya sa akin? Kasi kilala naman ako yung the type of person na I always find joy in small things. Yeah. Siguro Yeah, yun, dapat ko masaya naman. nakakapag-phone ka ng yung doom scroll. Kasi sobrang busy mo. Siguro, yung pag-doom scroll, masaya ka na nun. So, yun nga. Siguro, nakabalik siguro ako sa hosting. Yun siguro. Hosting na naman. Pura, hosting. Pero hindi naman nawala eh. Hindi, naglaylo ako. Ngayon na lang talaga ako yung weekends. Pag may weekends talaga. Kasi yung nag-start ako dito sa work ko na to, minsan, wala talaga. Minsan ako consume talaga ng yung weekends ko. Ayan. So, kaya sobrang happy ako. Wala talaga siya. Sobrang happy ko dahil nakakapag-hosting na ulit ako. Siguro isa pa nagpapasaya sa akin ngayon ay kasi isa sa goal ko this year ay to be present na. Kasi in the past few years I don't find time, yung talagang dedicated time sa mga kaibigan. Yeah. Alam mo naman, di ba? Parang once in a blue moon tayo nakikita. Totoo. So ngayon, mas present na ako ngayon. Dati ang ko kasi ang lagi kong tinitingnan ng dati. Basta may time ako sa family ko. Actually, nakaraan, sa asawa ko, wala na ng time. Ngayon, pangako sa sarili ko, I'm always gonna find time. So yun yung nagpapasaya sa akin lately. Kasi somehow, pakunti-kunti, nabibigay ko na siya. True. Parang nung Holy Week. Oo, no? Di ba? Alam mo, nagkasakit pa ako noon bago tayo nagkita. Actually. Important kasi na sa sobrang busy mo or natin as a whole, nagsasacrifice talaga yung health eh. Kapag di ka nakakatulog, kailangan talagang ipahinga pag dapat na magpahinga. Ay, trabaho di naman nauubos yan. Totoo lang, kahit
try mong tapusin ngayon, di siya nauubos. Alam mo, easier said than done. Pero kasi when you're at it, nag-work ka, ganun. Sorry, nilalakas ako yung boses ko. I don't mean to shout kasi nga nag-fail na tong microphone na to. Bakit ka ganyan? Ngayon ka pa nag-fail. Ayan, crunch mo na lang. I don't know, grabe pa rin, tahing ina talaga ako. Nakakalimutan ko, kakasabi ko lang, nakaka-relate ba kayo gano'n? Yung pakakasabi mo na, nakalimutan mo na agad pinag-usapan niyo. Oh, habang sinasabi mo, di mo na alam yung sinasabi mo. Ganong level ako. Diba? Ano Nung sinasabi ko, ano nga yun? Ano yung usapan natin? o diba? Ganyan nga. Ano nga yung tanong? Ano ang nagpapasaya sa'yo lately? Ayun yung nagpapasaya sa'yo. Kayo ba? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo lately? So, biglang may sumagutin. O, diba? May bumulong. Pera. Pera. Oo, kasi, alam mo, kahit naman anong gawin natin umamin na kayo, alipin kayo ng salapi. Kasi kung hindi, hindi tayo mabubungay. Kasi hindi naman tayo yung mga milyonaryo na, for example, isang upuan na ng ganito, kikita tayo na pare, yung podcast ganito, may mababayad sa'yo. Ito, we're just waiting for free. Kasi, For this fun. is something, this is something nagpapasaya sa akin lately. Oo. Kung podcast na po, what a realization. Diba? What an epiphany. An epiphany. Ako na, wala yun na nga. Yun lang masasabi ko. Tulog talaga. As in, dahil ang tagal kong pinangarap na makatulog ng mapayapa. Oo. Years. Now, let's compare. Ano yung nagpapasaya sa atin ngayon versus yung nagpapasaya sa atin nung bata tayo? Naniniwala ka ba na mas mababaw na yung mas kaligayahan natin Ngayon. ngayong 30 na tayo kesa yung nung bata pa tayo? Kasi Oo. totoo, nung bata ako, parang I always eye for things na material. Na kapag niregaluhan ako, pag di ako Bago yung niregaluhan phone mo. Oo, pag di ako binigyan ng material na bagay, hindi kita friend. Oo, may mga ganun naman Oo, talaga eh. ganon. Pero ngayon, grabe, parang pag binagbigyan lang ako ng oras, parang it meant so much for me na parang grabe, tuloy na kaibigan ko to kasi binigyan ako ng oras. Sa akin, number one talaga time. Pero nung bata ako, gusto ko, bagong damit, Diba? ganyan, bagong shoes, whatever. Tapos, basta materialistic. Tapos, gusto ko pa makapag-travel at least twice a year. Ngayon, gusto ko pa rin naman siya, pero hindi na siya yung parang uunahin ko if hindi naman talaga kaya. What could be the reason? Next question. What could be the reason? Bakit may shift ng ng way of appreciating happiness compared nung bata tayo? Is it about maturity? Maturity and realizing that those things don't really make you happy. Totoo, no? Oo, na parang may limit lang ng happiness yung kaya niyang ibigay. Hindi siya yung naglalast talaga. Kasi, hindi naman sa naging sobrang yaman na tayo na nakuha na natin lahat materialistically. Pero parang I've reached a point na if I wanna buy something, nung single pa ako, wala akong anak, I buy it, nabili ko na lahat na ng pwedeng mabili sa Apple ecosystem, iPad, iPhone, iMac, lahat. Tapos, okay, so anong gagawin ko dito? Diba? Parang, so what kung may ganyan ka? It's really just status quo. Pero essentially, what's the purpose of it? If anything, na-stress pa nga ako dahil ko, sayang yung pera. Parang tininan ko, oh my gosh, nandito yung pera ko. Kaya pala wala laman yung bangko ko. Tapos, wala naman silang purpose sa akin. And then, pag tumanda ka na, ma-realize mo, ay shit, hindi siya substantial. Hindi niya mapapatagal yung, there's no joy in it. Totoo. Totoo yan. But don't get me wrong ha. Masaya pa rin tayo sa material na bagay like retail therapy. Totoo yun, yung retail therapy. Lalo na kapag pero ibang level na ng retail therapy. Dati yung pang sarili lang natin. Rich box. Oo, for our house na. Yung Yung organizational Oo, stuff. pag nakabili ako ng bigas, napuno namin yung pantry namin. It's abundance! Oo, totoo. Diba? Parang shit, ang yaman ko, napuno ko ng delata yung pantry namin. Ako lately, pag nakabili ako ito na naman ako sa mga ko,
sa mga gamot. Pag nakumpleto ko yung nireseta. Ay, oo. Alam mo, mayaman ka kapag kunwari may nireseta Pag sa lahat yung yan gamot ng binili pang mo, 30 days. ng Tapos isang nabili mo bagsak. siya, isang bagsakan, ang yaman mo, day. Pero kapag ka tingi-tingi ka lang, yung pang 7 days. Pag napuno ko na yung isa kong may lalagyan ng pill box, pag napuno ko. Parang sakitig tao naman masyado. Pero Hindi kasi nagkasakit ka ng matindi Oo, lately, di nagkasakit naman na ba? kailangan Uy, talagang, life-threatening yun, di ba? oo, Talaga. oo, Alam mo, yes. I really thought we were going to lose you na. As in. Yes. I Oo, was, ikwento mo nga. um, in a nutshell, in layman's term, parang siyang aneurysm. So, may nag-rupture na vein sa utak ko that caused a brain bleed. And thankfully, the blood is not that much for it to be surgical. So, hindi na ako kinailangan buksan yung brain. But they had to drain the blood pa din kasi there's blood, the brain will be swelling, ultimately migraine, sobrang sakit na migraine, tapos like right portion of my brain was affected. So, logic was affected. So, I wasn't making sense of things around me. Nung time na nangyayari, hindi ko alam kung gano'n pala kagrabe yung sitwasyon. Because I had to take a lot of medications that affected my whole body. Like, namanas yung buong katawan ko, like hormonal changes, etc. Recovery was long. Pero, at the end of the day, I'm just grateful na looking back, I could have died really if malaking vein yung nag-rupture. In a split second, I could have died. Pero thankfully, maliit lang yung naapektuhan na brain, and then mahaba lang yung recovery, but at the end of the day, I still look pretty normal. So, sobrang thankful ako doon. So, yun, I had to maintain few medications after hospitalization for 6 months. So, that's what I was referring to when I talk about the gamot. Medyo mabigat din, mahal ang gamot sa Pilipinas. Syempre. Magkano? Magkano yung gamot ngayon? Nung full dosage, nasa 7,000 a week ako. Yung, Ay, meron kang sorry, gamot, a di ba? month, Yung parang pangpatuyo ng blood. Si Ticulin, yun yung Oo. pinaka-expensive. Yun yung As pinaka-expensive. in, Magkano yun ng sobra. isang tablet? Parang 80 And how frequent you take it in a day? 80 pesos twice a day. What the? So, 160 siya per day. Tapos, I had to take it as in every day. Every day? Every day ever since, kahit nung nasa hospital ako, tinitake ko siya. So, nung sa hospital ako, 7,000 per day kami. Kasi you have to buy the medicine sa hospital, mas mahal than sa labas. Ay, ganun. Oo. Kasi hindi ka nila papayagan mag-take without paying first. Oh, no. Yeah. But, that's why now sleep is very important to me. Because one of the reasons why nag-sacrifice or na-compromise yung health is because I wasn't getting enough rest. So, my body wasn't recovering. And, siguro na talagang stress was a big factor. So, but anyway, Gusto ko yan. Pero, talking about it, yung tulog talaga, sobrang iba yung impact niyan. Yan ang magde-dictate ng buong araw mo. exactly. If you lack of sleep, disoriented ka ng buong araw. Is that tsaka the right term for that? Tsaka wala kang sa mood. Oo. Ako naman, lutang. Kaya para sa akin, pag hindi ako nakakuha ng maayos na tulog, kunwari mga 7 hours. 7 hours okay. Pag 5 hours, yari. Yeah. Hindi na ako makapag-isip ng, alam mo yung nagsastutter ako, o kaya I couldn't find the right words to, parang ngayon, kasi kulang ako sa tulog. Nahihirapan. Tapos hindi ako ganun kadali mag-recover. Nagpapalpitate pag kulang sa tulog. Oo, paano mo alam? Ikaw din? Ganun ako. Pag Oo, kulang sa tulog, nagpapalpitate ako. talagang nararamdaman ko yung heart rate. Umuibilis. So, yan. Yun ang mga, nung bata tayo, ayaw nating matulog. Oo, kaya sa mga bentehen. Sa mga 20 pa at hindi pa pumapalo ng 30. Hindi totoo ha, totoo. Iba yung state
of your health when you are younger kesa ngayong may edad ka na. Nahirapan ka na Ngayon, state of mag-recover. calamity na lang. Oo. Ako pa, for example, nagkasakit ako, di ba? This year, I got sick thrice. O, diba? Di ba? Samantalang ng mga bata-bata ako, hindi ako nagkakasakit. Pero pag nagkasakit ako, for example, dati pag nagkasakit ako, kinabukasan okay na ako. Ngayon, ang tagal ko mag-recuperate, parang, recuperate? Spell. Or, pass. Our Or, recuperate. Basta yun. So yung, ang tagal. Parang 2 days na hindi pa rin okay. Tapos 3 days, okay na ako. I mean, wala na akong lagnat. Pero yung, nang hinang-hina pa ako, Oo. nakakatakot din eh. Okay, Kasi yung worst dami mo na rin feeling talaga. nararamdaman. Sige nga. Habang Back sinacharge in ko the to. day? Oo, back in the day. No, back in the day, sobrang Kailangan may conscious- pumasok na B-roll dito kung ano yung physique ng isang Dayan May biro. Delgado. Oh my gosh, anong biro ba yan? Pero back in the day, ang routine ko nung pandemic, lahat naman tayo nagpaka-healthy, no? So, ako, my routine was, I would wake up at 5, 6 a.m. and then meditate, go out diretso sa labas ng bahay. Tapos, lalakad ako ng 45 minutes. It's just like leisure walk. Tapos, I would listen to worship music or kaya sermon or service, Christian service. Tapos, pag uwi, mag-yoga naman ako. Haba ng morning ko kasi 6. And then, work from home kasi ito na time na yun eh. So, 9 a.m., maglalogin na ako sa work, sa trabaho na. And then, lunchtime, mag-workout na naman ako nun. As in, workout na hit. As in, hit. Si Chloe Ting, the Chloe Ting era of YouTube. So, tatapusin ko yung 45 minutes din. And then, Hindi ko kaya parang may himatay na. kasi 75 hard challenge. That's where it started. Yung journey ko of being healthy. It changes your mind talaga. It gives you, it disciplines you. Kasi parang, it takes how many days to form a habit? 21? 21. I did it for consecutive days. So I did it for 75 consecutive days. Once you've completed that challenge, it's hard to go back to your old self na where you neglect your health, etc. So when after doing that, nagtuloy-tuloy na. So every day, workout ako at least kung ano man, yoga man yan, walk, I just stay active. And then, also because I was inspired to be healthier because I had PCOS. I was diagnosed with PCOS, which is common for women. Actually. Common denominator for all women, for women. And I really wanted to be a mom. So sabi ko, okay, I need to fix this. So nag-listen ako sa mga podcast about fixing the PCOS outside the birth control path. Mm-hmm. So, lot of medication, eating clean, like no more red meat to start. Basta lahat ng anything that will mess up your hormones. So, lahat ng may hormones. Even soy has hormones. Serious? Yes. Tinanggal ko lahat yun. Chicken, egg, lahat. Even egg? Yes. So, completely vegan. And then, talaga ba? Tapos tinanggal ko din. Pero actually, hindi ko din matanggal yung egg. So, naging octo-vegetarian ako. So, I was still eating eggs, pero wala nang dairy. So, lahat ng milk, cheese, lahat. And then, gulay. I was okay with it kasi hindi ako magaling magluto ng meat. So, parang advantageous din siya sa akin. So, halo-halo lang. You don't know how to cook. In general, mas madali sa akin mag-salad-salad. Kasi chop lang, halo-halo lang. I'm better at that. Lagi ako nakakasunog ng food for some reason. So, yun. And then, fast forward, nabuntis ako shortly after. Parang within a year. And then, nag-iba na yung cravings ko. Nung third trimester, naghanap na ako ng red meat. Ay. Yes. Naghanap na ako ng red meat. Naghanap na ako ng mga... Kasi yun nga itong katawan mo eh. So may steak na, no? Oo. Yung mga hindi mo usually kinakain, yung naglalak sa katawan mo, hinahanap niya. So, naghanap ako ng red meat. Tapos medyo nahirapan akong bumalik sa rhythm. And then, yun nga, sleep deprivation is also a factor. When you are lack in sleep. Oo. Talagang kung ano Talagang cravings mo. mag-craving.
Magka-cravings. Magka-crave ka talaga ng ng mga unhealthy, mga fatty, salty food. Yun ang mga cravings mo pag wala kang tulog. At saka inom. Ang sarap uminom eh. Ayun, yung socialization kasi really revolves around alcohol. Di ba? Alam mo namin Lalo na sa circle of... Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Huwag na tayo lumayo. Circle of friends natin. Mga may hilig uminom, di ba? Oo, talaga naman. Hindi ka nalalayo. Oh. So, but, wake-up call talaga ako last year. Ni Papa Oo. Jesus. Sabi niya, tama na yan. Sabi ko nga, all body types are built different. Correct. Mine was not built for that Oo. lifestyle. To bear that kind of Oo. stress So, and hindi siya, lifestyle. oo. So, mas, Oo. kaya ako siguro, sinabi ni God, early on pa lang na, okay, i-train mo na yung sarili mo na ganito yung lifestyle na nagagawin mo kasi ito yung lifestyle na para sa'yo. Mm-mm. So, And, buti na lang. gano'ng katagal hindi ka na umiinom? 7. 7 months? Mag-8 na. 8 months sober. Mag-8 na on the Sana 25th of April. Looking forward ako na marating ko din yan. Totoo yun. Kasi, I love drinking kasi mahilig akong, lalo na kapag kasama ko siya, o kaya ako. That's my way of, what do you call that? Bonding niyo yun. Oo. Mag-distress. Madalas kasi kaming mag heart-to-heart talk. Yes. Oo. And siya lang naman ang lagi kong kainuman eh. Siguro late last year, mahilig akong uminom sa office. Alam mo ba kasi office namin, Sa baba, meron nun, di ba kaming may bar. bar? Oo, yung may-ari, may bar sa tapat. Kami, di ba, sa Ay, loob tatawid ng ka lang office. talagang ganun. Sa loob ng office ang bar. Seryoso? Huh. Saan to? Sa BGC? Yes, may bar kami dun. Oh my God. As in, like, bar setup, may wine glass. Padala ka lang ng alcohol mo, but everything you need is there. Oh my Ice. God, parang ang sarap. Lahat nandun. Meron nga kaming beer keg, but you just have to, pag may event, nalagyan yun ng keg sa loob. May beer tap. So, ang ginagawa namin before, during the first year of working there, bibili lang kami sa convenience store. Accept namin sa office. After work, pag magdi-distress, magkikil kami ng traffic, tapos umiinom. Oh my gosh. So, even on weekdays, talagang, Sorry sa mga hindi umiinom pero ang saya nung nung time na meron yun, we sila really sa loob. bonded. Yung team namin, talagang naging close because of it. Yeah. Pero it's also a tool talaga. A tool? At tugol talaga! Talaga masyadong sinamba yung alak. It's a helps. tool. Alam mo, iniisip ko yan. Sabi ko, what Kasi you will can loosen up eh. yun na nga, what Lalo can na- replace alcohol? In that sense. Kape. Di ba meron na ngayon yung mga parang nagdi-DJ ng Yes. coffee, Rave. coffee rave. Doon sa mga hindi nakakaalam, coffee rave is it's a new era of enjoying music. And music and your socialization. favorite crowd, Yeah. socialization. Without alcohol. Nag-start daw yan, according to near and dear DJ in my life. Sabi niya, it started with Kasi ang partner niya ay DJ. Yes. Di ba? So, Ang saya. parang cafe club in the morning. So, right after a run, they will get together at a cafe, play music, and drink coffee. How cool is that? That was how it Diba? started. Nag-host sila ng events, partnering with other cafes na will bring DJs, market this as a cafe social club. Saan Coffee, nag-start to? Sa social Pilipinas to? Definitely In not. this story, ito. The whole concept, I'm not sure. Maybe not. So, yun doon na nag-start. And then, naging hit naman siya for a little bit. Pero parang wala na Parang akong nawala masyado. siya ngayon, Oo, no? parang wala na akong masyado na. Kasi, first of all, hindi kikita yung mga tao. Kasi how many cups of coffee do you need in 2 hours? Correct. Just correct, one, right? Correct. 1 cup of coffee can last you 4 hours. Oo. Tama? And Siguro then, kung nakaapat ka na nun habang parang mangingisay ka na. nangigiling. With alcohol, the more you drink, the more you wanna, Oo, totoo. The more na lasing ka, the more na parang gusto mo pa rin uminom. Diba? So, yung mahal na ng, yung 1 hour mo dun, 4,000 easy. Yung isang 4 na oras mo, 200 pesos na kape lang. Diba? Although may door charge na 500, but still. So, ibig ba sabihin nun? business-wise,
hindi siya lucrative for business owners. So, Kasi ang cafes are meant to be for short term lang, short stays lang, di ba? Eh kung may music, edi stay sila dun. 4 na oras. so can we say na ang mga Pilipino, hindi lang Pilipino, no, yung hindi tayo sanay ng magkaroon um, ng really long conversations, fruitful conversations, without alcohol, Without liquid courage. no? Pero bakit? Sa mga gimmick ka naman na wala ka nang halos marinig, di ba? Everyone is, siguro kanya-kanya din talaga. Kasi tayo, when we drink, hindi naman na tayo gumigimik eh. Hindi na katulad nung dati. Di ba? Pag Sa bahay na lang. nagiinuman sa bahay lang talaga. To answer your question, if Filipinos are, always in need of liquid courage, yes. To answer your question, I feel like masyado tayong mahiyain in nature. Masyado tayong, first, we're judgmental by nature. Siguro mas okay pa kung sinabi mo yan kaysa mahiyain. Parang dahil kasi judgmental by nature, na parang Oo. takot tayong ma-judge ng ibang tao. Exactly. Because we judge them Totoo the yun. same way. Totoo yun. So, feeling natin pag may alak, nakakalimutan natin yung mga judgments. Mas carefree tayo. Oo, mas carefree, careless. Also. Careless. And dahil judgmental tayo, alam natin hindi tayo ma-judge kasi ang pwede nating reason ay We're not tipsy a na book. yan eh. Hindi. We're not a book. Ano? We're not a book. So, do Kaya not di ba judge. judge? Okay, tama naman. Do not judge a book. Okay? Pero nga, to be more serious about it. Kaya talaga, ang Pilipino talaga, masyadong talagang hindi, in short, nanghihiram sila ng courage Lakas ng sa loob. alak. Kasi alam nila hindi siya ma-judge. Ay, okay lang yan, pabayaan mo na yan. May Kasi dahilan. lasing na yan eh. Lasing Diba? yan, hayaan mo na. Ako nga sa office, di ba din ako umiinom? Sasabihin ko, tatanungin lang, how many drinks have you had? Sabi ko, no, I'm not drinking. Really? Because hindi nila alam na even without alcohol, I can still enjoy music and I will still dance. Hindi nila nakita yung version na yun kasi they knew me before pa na umiinom. So, nung di na ako nag-inom, they notice I'm still the same. Parang sa kanila. Okay. Parang normal ko yun. In short. Like, when there's music and I feel like dancing, I will. If lasing ako, if may music na gusto ko, pero I don't feel like dancing, I won't. If simang ay simang, simang ay simang. Isip ko nga talaga, ano kaya magiging buhay ko kung wala ng alak? Life is great. Oh, I'm sure. Pero, Try mo. getting over it, Hindi at saka na-try mo going ng 1 through month? it, I'm sure mahihirapan ako. Yes, there was time. Pero 3 months siya. 3 O, months diba? na. Matagal yun, ha? Tagal ba yun? Look, you lost a lot of weight. No. Apart Nag-ano from pa rin getting ako sick. Nagkasakit lang talaga. Nung ako, 3 kaya months. Nung 3 months No, yung 3 months na yun happened 2023. akala ko ito. 2023 at early 2024. Yun siya, na 3 buwan ako hindi uminom. Tataka nga sila, yung mga kaibigan, bakit ikaw uminom? Tapos may beer lang ako dyan, pero I don't drink. Para hindi nila ako pilitin na uminom. Yan. Okay naman, masaya. Kaya lang, ang nangyayari sa akin, dahil wala nang, kaya totoo yun eh, mas malakas kasi loob mo. At saka, ewan ko mas gumagana yung utak ko. I'm sure psychological lang yun. Mas gumagana yung utak ko pagka nakainom ako. Feeling ko mas matalino ako. Mas marami akong English na lumalabas sa bibig ko. Totoo yan. I'm just being truth. Tinan mo ngayon, I'm just being truthful. Sa next podcast, kailangan. Try Ganun natin. ka. Hindi, para makita nyo lang yung difference Kasi siguro yung fear of committing a mistake. Well, Nawawala. Nawawala. Kaya siguro, mas matapang ako. Kaya ang dami kong, mas madaldal ako pagka lasing. Mas marami akong ma-share sa inyong wisdom. Pagka, di naman lasing, pagka nakainom lang. Kaya minsan wine, ganyan. So hindi minsan, madalas wine. Wine ako.
Oo, dati nakakawain ako. Isang bote eh. Ang saya kaya. 1 to Tapos 2. may cheese pa. Yun ang Yan ano ang ko favorite before. poison. Talagang wine, cheese, tapos yung Cadbury fruit and nuts. Mas maano ka on the sweet side. Ako naman gusto ko yung savory. Hindi, with the Yung cheese, mga- masarap siya. Ah, serious? Oo. I haven't Yung tried. cheddar cheese na a specific brand ako binibili ko. And then yung Cadbury. Yun yung combination ko. Yung Mayomi na wine, the something letter B na cheese, tapos yung Cadbury fruit and nuts. Ako naman, Shiraz, brie, olives, o kaya brie plus tapas. Regardless of the tapas. Sarap ng olives. Sarap. Ayun, So, ang dami. nagutom na lang din talaga. Oo, dahil dyan, may pupuntahan pa tayo, di ba? Oo. Kasi we have to go somewhere. And we have to end this podcast. In summary, ang mga nagpapasaya talaga sa akin lately, yan ay ang tulog. Gusto ko yung sinasummarize natin. Oo, parang meeting. Nasanay na ako. Oh my God! Kadire. This work is eating my life. Okay Charot. lang. Bakit? For the good naman yung sinasummarize, di ba? Nakakatawa lang kasi Para sa parang- editor namin, editor pakiayos. Just to summarize. To summarize. Cut. No, Anyway, it's okay. It's okay. so yun I'm nga. not gonna cut it out. Para lang malinaw kung ano yung sagot sa tanong, tulog ay talagang, it makes me very happy. And yung magkaroon ng oras para ma-organize ang bahay. Totoo. So, parang naguguluhan ako sa gamit ko Uy, sa bahay. pag wala kang oras, talaga. Alam mo, hindi ako Pinalala sobrang, mo na naman ang stress ko. Hin- hindi ako yung op-op. Pero, sobrang nasa-stress ako kapag umuwi ako na ang gulo-gulo nung... Ako din. Kasi nagmamadali ka, hugot-hugot, di ba? Oo, ako din naman nagulo. Pero in-expect ko pag uwi ko maayos. Kailangan mo ng helper. May helper naman. Pero sabi ko, bakit hindi nag-help yung helper? Hindi helpful. Ibang term na lang tatawag ko sa kanya. Hindi na siya Helpless. Helpless. Ayan. So, sobrang dami nating mga side comments at kung ano-ano maliliit na topic. Ito na. Ito na to. Bye. End na natin to podcast na to. We'll see you on the next episode. We hope you enjoyed this episode. At kung na-enjoy nyo tong episode na to, like nyo naman. Or kung nakarating kayo dito sa part na to, ano ang nagpapasaya sa inyo lately? Yes, let us know so we Oo. feel normal about At sana, this looking forward din situation. ako. Now, it makes me think, no, how about on our next podcast, we invite a listener? Akala mo naman, ang dami natin listener. So in A short, viewer. Diba? Kasi maganda yun eh. Yung parang collaborations ko yun. Oo. Like, ako in life talaga, sobrang interested ako sa how people think. How they process information and how they perceive things from their perspective. Sobrang interesting sa akin. Okay, So, that's yun. it. Thank you Thanks for for watching our listening. podcast or Watching. listening to our podcast. This has been your favorite babae, Dayan Dayan and Yeah. Aliana. Aliana. See you on our next episode. Bye. Bye! Ciao!